Ito naman po ang ating Bobby Fairchild Gray. Ito po ay personally pick na binigay sa amin ni Bobby Fairchild. Napakabait ng matanda. So ito po yun. Hindi po siya pogi. Hindi po siya poging manok. Pero super yung buto niya. Kahit hindi siya masyadong pogi, mukhang magaling siya. Magaling. Bagong dating din po ito ngayong November, nitong last November. So ito, pwede na po nating magamit ang mga anak nito sa 6 months. Bobby Fairchild sweater. Ito po yung 5K sweater ni Jerry Jenkins. Yan, para meron po tayong ibang line ng sweater na pwede nating ibigay sa mga iba nating sa Kelso. Yan. Ito po yung 5K sweater. Personally, pinunta ko po sa Missouri kay Jerry Jenkins. Yan. Pure po, pure 5K sweater. Good! Ito nun. Yeah, medyo madilim-dilim na yung ating intro mga ka-idol. Kaya pala mga ka-idol, mabilisang intro na lang pala to. Una sa lahat, nagpapasalamat nga pala ako sa Laramaya Game Farm yan. O pangalawang beses na natin ang pumunta rito sa Laramaya Game Farm kay Sir Boji. So kaya nandito tayo ngayon dahil sinabi sa atin ni Sir Boji dahil may mga bago siyang mga parating na, actually dumating na mga materyales na galing mga ibang bansa. So ayun, isi-showcase natin ngayong araw na to mga ka-idol. At syempre mga ka-idol, meron din konting interview. Hindi mawawala yan sa Team Postbong mga ka-idol. So mga ka-idol, siya nga pala, bago natin ipakita ang interview at farm tour, pa-subscribe naman ng ating YouTube at papalo na rin sa ating Facebook mga ka-idol. So ay mga ka-idol, tara, let's go! Samahan nyo ako sa ating munting vlog ngayon sa Laramaya Game Farm. Let's go! Ito nga po pala, ito po yung medyo most exciting part ng na to. Papakita ko po sa inyo yung pong ating mga bagong dating this last November na mga bagong materyales coming from the States sa mga different breeders na pinuntahan namin talaga nung kapatid ko para mag-personal pick namin na madala papunta dito and then may breed at may share sa mga consumers natin. So tingnan po natin and then makita po nyo. Ito po yung mga old materials ko na ginamit. Ito po, wala po tayong local na materyales na ginagamit. So makikita naman po ninyo, andyan po yung pangalan ng mga breeders na talagang pinuntahan po namin at kinuhanan ng mga materials na gagamitin para sa breeding na may share namin sa inyo. Ito po sila. Pinaghirapan, inalagaan, bawat araw may gawa. Panggalan ni Boogie Delgado, sa mundo ay kilala. Sa bawat sisiw na lumalaki sa umaga, disiplina at tiyaga ang unang natututunan nila. Hindi lang basta farm, ito'y parang tahanan ng mga alagang inubog ng karanasan. Laramaya Game Farm, pangalan ay sumisikat. Mga materyales galing pa sa ibang dagat, inaangkat mula sa iba't ibang bansa para sa kalidad na walang kapantay pa. Sa bawat kulungan, maayos ang sistema. Tubig, pagkain, lahat planado na. Mga kagamitan, world class ang pinanggalingan para sa pangarap na patuloy na tinatanaw. Maraming dumadayo para lang makita kung paano hinuhubog ang bawat panalo nila. Sipag at dedikasyon ng tunay na puhunan sa Laramaya na patuloy na inaangat ang pangalan. Laramaya
sigaw. Mga pakpak na handang lumipad sa ibabaw. Laramaya Game Farm, kwento ng pagsisikap, pangarap na hinubog ng tiyaga at sibat. Laramaya Game Farm, pangalan ay sumisikat, mga materyales galing pa sa ibang dagat, inaangkat mula sa iba't ibang bansa para sa kalidad na walang kapantay pa. Angat, angat, angat ang pangalan. It's your boy Kigi once again. At syempre, andito tayo ngayon sa Batangas City. Saan ako ngayon? San Pascual, Batangas. San Pascual, Batangas. Syempre, kung alam nyo kung nasan tayo ngayon, kilala nyo naman kung sino tong nasa tabi ko. Si Sir Boji Delgado ng Laramaya Game Farm. At hindi lang yan, kasama natin ang buong team Pausbong. Sir Boji, kamusta na po ang farm ng Laramaya Game Farm ngayon? Yan. Isang magandang hapon po sa atin lahat. Boji Delgado po ng Laramaya Game Farm. Welcome po kayo sa farm namin. Okay naman po ang farm natin sa ngayon. Maganda po yung tinatakbo and then maganda po yung result ng aming breeding. So, abang-abang lang po tayo sa mga lalabas naming breeding. Ayun guys, this is our second time na makarating dito sa Laramaya Game Farm. At syempre, isi-showcase namin sa inyo ang magaganda at syempre imported lines dito sa Laramaya Game Farm. At hindi lang yan guys, kasama rin natin dito ang mahalaga at haligi nitong farm ng Laramaya Game Farm. Sir Boji, pakilala na natin si Sir Boss Tony. Yan. Yan. Boss Tony, pakilala po kayo sa ating mga followers. Ang nga po sa inyong lahat sa team Pausbong. Ayun. Ako po si Tony Barea, Yun. house gapper ng Laramaya GX. Iyon, si Boss Tony nga pala ang pinakamatalas dito sa Laramaya Game Farm, Sir Boji, no? Yeah. At syempre, sa aking kaliwa, 5 minuto, syempre, sa ating Boss D. Yan, Boss D, bati po kayo sa ating mga followers. Hapon po sa mga followers ni Team Pausbong. Yan. Yun, ako po si Andy Coroyahe. Ayun. Syempre, siya pa yan si si Boss D kasi siya ang farm. Siya ang farm manager ko. Siya Manager. po yung nag-aasikaso ng lahat dito. Ayun, Siya sir. din yung handler. Okay. Yeah. Yun nga pala, Sir Boji, maitanong ko lang sa inyo, sir, Siyempre, ang mga manok nyo galing pa ng abroad, galing pa ng US. So, paano nyo pala hinahandle yan, sir? Kasi siyempre, shipping from US going to Philippines sa airport, sino po nag-handle niyan, sir? Sir, actually, pagdating dito ng manok, galing sa States, syempre, kwa-quarantine namin yan. And then, bibigyan namin sila ng proper vaccinations na kailangan nila. So, si Andy, syempre, tulong-tulong ang buong team. Si Andy ang nagmo-monitor, minomonitor niya kung paano yung proper na pag-asikaso, yung vaccinations, at syempre, yung pagkiklimatize ng manok. So, lagay muna namin sa aircon ng manok and then palabas-labas. So, siya na nag-aasikaso ng lahat ng yon. Medyo matalino talaga siya pagdating sa ganong sistema. So, pinapaubayan natin sa kanya yung mga ganong part. So, may ganun pala, sir, no? So, eto nga pala, guys, sa mga followers at sa mga nanonood sa atin sa Team Pausbong. Syempre, sa mga gusto rin na mga nag-import at medyo wala pa ring skills, paano magparating ng manok. Syempre, napakamahal niya, na hard-earned money nila yan. So, eto, matutulungan tayo ni Boss D. Boss D, paano po ba yung mga proper handling? Katulad nga sinabi ni Sir Boji na meron pa tayong claim ano yun, sir? Climatize. Lalim ng English. I-climatize natin kasi yung manok sa States, lumaki yan sa lamig. Opo. And then, I don't know if they have a proper vaccinations na ginagawa nila. So ngayon, pagdating dito, bibigyan natin ng proper vaccinations na kailangan. Ayun. So, yan. Ikaw naman, Sir Boss D, ano po yung mga madalas na nai-encounter mo naman pagkadating dito sa manok after a week, a month, or a year? Regular naman sila. Okay. Pero Alam ba kung dito talagang bakuna? Yun. wala talaga kayo na-encounter, sir, minsan or mga problem pagka yung mga manok is imported na Humihina wala ng naman sa katawan. nagkakasakit? Siyempre, Wala. medyo humihina yung katawan, yung patuka. Siyempre, hindi kagad masyado na-adapt nila yung feeds natin. Pero at least na-adjust naman niya. So, siya yung nag-a-adjust ng lahat. So, yeah.
So, eto naman, Sir Boji, may tatanong ako syempre kay Boss Tony natin. So, Boss Tony, pag kainahawakan mo yung mga paan ng mga imported, sir, okay naman, halos pareho lang din. Halos pares lang. Ah, ganun? Ganun yung experience sa imported? Oh, ang sarap ng pakiramdam nun. Imported na pa? Pinakaiba lang doon ay talagang quality ang manok. Quality talaga, okay. So, yun nga pala, Sir Boji, ano po ang mga siyempre, isang taon na tayo rito sa Laramaya. Meron po ba tayong mga bagong bloodlines na pinarating from US to Philippines? Yes, yun po nga po, sasabihin ko po pala sa inyo na last November 2025, bumiyahe po uli ako, taga doon po ako, bumiyahe ako ng Oklahoma, ng Missouri, yan, para pumili po ulit tayo ng mga bagong materials na gagamitin natin para mag-upgrade. So meron po tayo ngayong Sycamore Valley Game Farm, yung pong sweater niya. So galing po kay Luke Breezy, Sycamore sweater. And then nagpunta din po tayo kay Hatch Village, kay Rat Graves, and then kay Kit Graves. So kumuha naman po tayo sa kanya ng personal na Cardinal Kelso, Cardinal Club Kelso, and McLean hats. Yan, may nakuha po tayo sa kanya McLean hats. Yun, ang Cardinal Kelso, kumuha po tayo sa kanya ng Quadro at saka yung kanya pong McLean. And then kay Bobby Fairchild, yun naman po kanyang Grace. Nakakuha po tayo ng talagang personal ni Bobby Fairchild na Grace. Personally pick niya na binigay niya sa amin para pantulong sa breeding ko. And then, of course, Jerry Jenkins, yung pong kanyang Kelso. May Kelso na po ako way back 3 years ago na ginagamit. So ginagamit ko uli ngayon, and then kumuha po ako sa kanya ng 5K and then mga pullets na gagamitin natin for breeding. Yeah. Ayun guys, si Sir Boji nga pala, hindi to nakatira sa Pilipinas kasi mas madalas na nasa US. So yun nga, mas madali siyang nakaka-acquired at syempre may access siya sa US, di ba Sir Boji? So eto naman ang katanungan ko kay Sir Boji. Sir Boji, magkano na ang nagastos natin dun sa pinarating mo na ito lang? Wow. Regarding po sa naipadala ko ngayon dito, this year, nitong 2025, nasa 2M po tayo. Yan, na mga materials, ito po, yun lang po may sisigurado ko sa inyo na imported and authentic materials po ang nandito sa amin sa Laramaya. So, makikita naman po ninyo yun, kung medyo may hesitate kayo, may duda kayo ng konti, pwede po nyo puntahan dito, pwede nyo pong makita yung nanay, yung tatay, you can feel it and then makikita po nyo. Yan. Yes, yun nga naman Sir Boji. Ako nga kanina, pagpasok namin kanina dito, sabi ko, may bago na naman to si Sir Boji. Hindi nga ako nagkamali, sir. Bago nga talaga yung dumating na yun. At napakagaganda naman talaga guys ng quality ng mga manok na dumating dito ngayon. Like yung Breezy, ano pa? Luke Breezy. Luke Breezy na Sycamore. Yun. Sweater, yeah. Kaya kayo guys, kung ano pa inaantay nyo, pumunta na kayo dito sa Laramaya Game Farm. I-search nyo lang to sa Google Map. Yeah, Tama, Laramaya. Sir Boji? Laramaya Game, Laramaya lang mismo. Laramaya lang. Laramaya lang at hanapin nyo, makikita nyo doon San Pascual, Batangas. Batangas. Yan, makakarating na kayo dito. Sir, paano naman po pala yung mga gustong dumirekta? Okay lang po ba yun or kailangan pa po ba nilang Schedule. ng meeting? Yes po, ganito po ang procedure natin para makabisita po kayo dito sa farm natin para hindi po tayo magkasabay-sabay ng pagpasok dito kasi para ma-accommodate po natin isa-isa. So, pwede po munang mag-PM po sa amin sa Messenger na magpa-schedule and then pwede po naman kayong tumawag sa number ko. Nakalagay po sa Facebook natin yung 0917-179-3522. And then kay Andy o kay Tony o sa lahat po ng team namin, kung gusto po niyong bumisita dito para ma-accommodate nila kayo kahit sa States ako, so pwede po kayo makapasok dito sa farm at makapili. Sir Boji, paano po ba tayo nagkakaroon ng mga ganito kagaganda at championship? Ganito lang po, pinaka-tip ko po sa kanya, regarding about breeding muna po tayo. Sa breeding po, tiwala namin and then tiwala sa isa't isa and then magbibigay po kami ng suggestion bawat isa. Open for suggestion. Buong team pwedeng mag-suggest. Kung anong maganda, kung ano yung pangit, alisin natin. Kung anong maganda, tuloy natin. So, yan, nagkakakuan po kami sa breeding, nagkakaisa kami. And regarding about naman po sa mga exams, so yan, ang may titip ko lang po sa inyo, nandito po kami na
yung pong teamwork namin, yung pagkakaisa namin, yung talagang walang boss, walang handler, walang ganito. Basta sama-sama kami. Kung puyat sila, puyat din ako. Kung anong kakainin nila, kakainin ko. Pare-pareho po kami. Tulong-tulong kami para po sa successful ng team. Para sa basketball, hindi naman po pwedeng isa lang yung titira. Kailangan lahat magtulong-tulong ka sa teamwork. Boss D, pagka dito ba sa farm mo, pagka nakita mong tatamad-tamad ang mga, minsan mga kasama nating nandito sa farm, ano ang usual na ginagawa mo? Unang-una ay pakabait lang. Unang-una ako nagpapakabait para sa kanila para magpakabait din sila para sa amin. Tama. Okay. Hindi ka naman masyado palasigaw. Hindi naman po. Hindi. Ang bait talaga ni Boss D. At syempre, si Boss Tony naman tayo. Kay Boss Tony, ang pinakamatulis dito sa farm ng Laramaya. Boss Tony, sa'yo naman, pagka may nag-a-assist sa'yo, syempre, dadalin sa'yo yung manok or titignan mo dun sa cock house pagka limber na. Ano naman po ang mga napapansin mo sa mga kasamahan mo? Mabuti naman silang magpakilos ng manok, maalaga, hindi nila pinababayaan. Wala na akong masasabi sa mga yan. Talagang pag nakita mong pointing na troubleshooting, nandoon lahat sila. Nakaagapay agad sila. Ayun. Yun naman pala. So, sobrang ganda naman ng samahan dito sa Laramaya Game Farm kasi katulad nga kay Boss D, sinabi niya kanina, mabait lang siya, mabait na rin yung mga kasama niya. Yun. At si Boss Tony naman, okay naman sa kanya na nakikita niya yung mga kasama niya at intact naman kayo, in harmony naman kayo, lalo na pag troubleshooting and pointing, di ba? Yun. Ikaw, Boss Boji. First and foremost, walang sisihan. Yun. Ba't kailangan natin ng ganyan na mindset? No matter what happened, inalagaan ng handler ko ng matagal yun. Ang gusto niya bang matalo yun? Siyempre hindi, dahil gusto din niyang kumita. So, kailangan alagaan niya ng maayos. So, ang gustong-gusto niya, laging manalo yun. Ganon din naman to, itong gapper natin, napuyat din to, nagpakapagod din. Ayun, puyat din paghahanda ng manok. Ako, siyempre, yung manok, inalagaan ko ng pamula sisiw yan hanggang sa paglaki. Ginastusan ko yan. So, ang pinakamaganda na ito, walang sisihan. No matter what happen, let's go. Just fight lang tayo. Wala lang. Ngiti lang tayo. Ayun. Pagkawan. Kasi tawa lang. Solid naman pala, sir. Bawi Hindi pala tayo next time. Pero yun, ganun talaga guys. Kailangan, katulad nga sinabi ni Sir Boji, walang sisihan. This is the parang pinakamagandang success na mararamdam. Kahit umuwi kang talo, wala kayong sisihan. Yeah. Kain lang kami. Pag talo kami, kain lang tayo. And then let's go to sleep. Tulog tayo na masarap. And then bukas, another day. Yun, may energy pa. Yeah, it's just another day. Always have another day. Yun ang mindset ng Laramaya Game Farm, guys. Yeah, So, kasabihan po kasi, lagi na, pag umuulan, there always sunshine after the rain. Lagi mo tandaan yan. So, hindi laging umuulan. Dadating din yung araw para sa atin. So, wait and see. Andito na po kami ngayon. Medyo dumating na yung araw para sa amin sa continue lang ang team. So, Sir Boji, salamat po at pinaunlakan niyo po ulit ang Team Pausbong na makarating dito sa napakagandang farm ng Laramaya Game Farm. Thank you po. Thank you very much din po sa inyo, sir. Thank you. Salamat po, Sir Team Boji. Pausbong, maraming salamat po sa inyo. This is my, sabi ko mga kaibigan ko since the beginning, I met them. So, binigyan nila ako ng opportunity na makita nyo at makasama nyo. So, maraming salamat para makita din po nyo at may share namin kung ano po yung nararapat na para sa inyo, sa mga consumers. And on behalf of my team Laramaya Game Farm, nagpapasalamat po ako sa aking breeder, I mean, kay farm manager, kay Andy Coryahe, na talagang, andito po kami, nasa winning time kami ngayon, medyo lamang talaga kami sa panalo. So, congratulations, and then, syempre ito, wala namang ano ba tawag dito, walang success kung wala na ito din. So, andito din naman sa right side ko yung Matalas na isa sa pinagkakatiwalaan ko din dito sa farm. So, on behalf of my team, kay Totoy, kay Justin, Makmak, kay Marvin at kay Manny, maraming salamat sa aming team at thank you. Tuloy-tuloy lang tayo. Yun. Yan, thank you Thank you po. po.